Isang magandang araw po sa lahat. Ito uli ako at magbabahagi ng salita ng Panginoon. At nawa po ay may tumatak sa inyong mga puso at isipan yung mensahe ng Panginoon sa kanyang mga salita. Dito po tayo sa unang Juan 1:9. Ulitin ko po, sa unang Juan 1:9. Doon po sa mga bago sa ganitong pakikinig, sundan nyo na lang po yung babasahin ko sa Biblia. Kung meron po kayong Biblia dyan o wala, sundan nyo na naman po ng word by word yung babasahin ko po sa salita ng Panginoon. Sa unang Juan 1:9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Uulitin ko po, sa unang Juan 1:9. Subalit, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Okay. Bagong taon ngayon, so ang bawat isa o karamihan meron tinatawag na New Year's resolution. Ayan. Hindi ko tanda ko nagkaroon ba ako ng New Year's resolution. Ayan. Yan ang talagang tumatatak sa lahat, karamihan pag nagpapalit ng taon o bagong taon, di ba? Yan. Ang karamihan sa nagiging, ito lang sa napapakinggan ko sa iba, ang nagiging New Year's resolution daw nila is, hindi na ako magbibisyo, hindi na ako gagawa ng mga pangit na bagay, hindi na ako magsasalita ng hindi maganda, ayun, magbabagong buhay na ako. Ayan, yan. The word magbabago. Ayan. Kukunin natin yung the word magbabago. Yan yung karamihan sa mga nagiging New Year's resolution ng mga tao pag bagong taon. Okay? Pasensya na, malamig po. Ayan. Ngayon, bakit ang iba o ang ilan ay hirap na makamove on o magawa yung salitang magbabago na ako o magbabago, yan. Una dyan, ang nakita, dalawa yung i-share ko sa inyo. Base yan na, naging karanasan ko din ito. At talagang nadanasan ko din naman. Kaya, ibabahagi ko po sa inyo. Una dyan, yung karanasang nakalipas, okay? Karanasang nakaraan. Okay? Pangit at hindi maganda. Okay? Pangalawa, yung mga tao sa paligid. Ayan, di ba? Ulitin ko po yung karanasan sa nakalipas ng mga taon o gaano man katagal. Pangalawa, yung mga tao sa paligid. Bakit ko po nasabi? Okay? Yung karanasan na nakalipas o mga nagdaang taon, gaano man katagal yan, talagang tumatatak sa isip natin yan, di ba? Hindi natin nakakalimutan yan. At totoo naman yan, di ba? Tumatanim talaga sa isip natin yan. Kaya nga meron tayong naikukwento sa iba. O meron tayong naibabahagi na mga experiences. Naranasan ko yung ganito, ganyan, di ba? Pangalawa, yung mga tao sa paligid. Bakit ko nasabi yung mga tao sa paligid? Kasi, karamihan sa mga tao sa paligid natin, sila yung nagbe-blame sa atin, yung nagda-down sa atin. Hindi naman lahat, pero may ilan, di ba? May nagsasabi na, naku, hindi na magbabago yan. Wala nang chance na magbago yan. Ganyan na talaga yan, di ba? Nagdidikdik sa ating ganun. Naku, yung ginawa na noon, ganyan pa rin ang gagawin niya ngayon. Para bang ang dating, wala nang chance magbago? Wala na bang chance na kalimutan na yung nakaraan, na hindi na gagawin. Diba? Ganyan ang nangyayari. Doon sa mga tao na desire talaga nila magbagong buhay. Kaso hinahihirapan sila kasi nasa isip nila yung nakaraan nila, yung mga tao na nasa paligid nila. Yan. Pero ito ang kagandahan ng salita ng Panginoon. At ipapaliwanag ko po. Ang sabi, sa unang Juan
1:9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Ibig sabihin, pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, nag-confess tayo ng sin natin, patatawarin daw tayo ng Diyos. At pangalawa, lilinis din tayo sa lahat ng ating kasalanan. Ibig sabihin, pag sinabing lahat, wala dong maiiwan. Wala dong matitira, kundi lahat. Kung yan ay kasalanan nung ikaw pa ay grade 1 o nung ikaw yung, basta hanggang sa kasalukuyan, kung ano man yung edad natin, kung ano man yung pangit na nagawa natin, at alam natin kasalanan sa Diyos, patatawarin tayo ng Panginoon. Lilinisin tayo sa lahat ng mga iyon. Okay, the word lilinisin. Ibig sabihin, pag na-confess na natin, pinatawad na tayo ng Panginoon at lininis na tayo, ibig sabihin, wala na yon, pinatawad na, kinalimutan na ng Panginoon. Hindi na inaalala ng Panginoon kasi ang mahalaga sa Kanya yung paghingi mo ng tawad sa Diyos at ang desire mo magbagong buhay. Kasi pag yan ay hiningi mo ng tawad sa Panginoon, pinatawad ka ng Diyos, ikaw ay bago na. Siyempre, wala na yung kasalanan mo. Diba? Example, mag-example lang tayo naman. Sa isang baso, diba? Pag yan ay madumi, lilinisin mo yan para magamit mo ulit. Parang ganun lang yan. Yan. Bago na malinis na. Ayan. So, yun yung mga ilang bagay na kung bakit ang karamihan o ilang hirap na hirap humakbang dun sa salitang pagbabago. Kasi dahil daw sa dati nilang ginawa, dahil sa dati nilang buhay, sa dati nilang pag-uugali, sa dati nilang pagkilos, tandaan po natin. Ito lang po isa lang po ang masasabi ko. Sana po ay tumatak sa isip niyo. Walang salitang pagbabago na bago o bago kung walang salitang dati. Nag-gets niyo po ba? Ulitin ko. Walang salitang pagbabago, bago o nabago kung walang salitang dati. Doon nagmula yung pagbabago. Dati akong maraming bisyo pero salamat sa Panginoon. Nung nakilala ko ang Diyos, humingi ako ng tawad sa Kanya. Binago niya ako, nilinis niya ako, kaya wala na ako sa ganun dating buhay. Ibig sabihin, dati, pag sinabing dati, nakalipas na, nakaraan na. Kumbaga, hindi na yun yung ngayon. Kasi nga, dati. Diba? Dating, buhay mo yun. Iba na yung buhay mo ngayon, diba? Kaya pag sinasabi ng karamihan, dating ganito yan, ganyan. Kaya nga, sinabing dati, noon yun, hindi ngayon. Diba? Nagbago na ako nag-desire na akong magbagong buhay sa Panginoon. Yun. The word dati, yun dati mong buhay. Hindi yun ngayon. Yan. Kaya doon sa mga tao na nabiblame ng mga salitang ganon ng karamihan ng mga tao sa paligid natin at yung karanasan natin sa nakalipas na nasa isip natin, ang gawin na lang po natin, doon sa karanasan natin sa nakaraan nakalipas, sabihin natin sa Panginoon na, Lord, kung meron ko akong naaalang ganito, tulungan mo po ako na makuha ko na lang po yung aral doon sa mga nakaraan kong buhay, kung paano kayo naging mabuti sa akin, magpapaalala sa akin kung gaano kayo kabuti sa akin. At ito ako ngayon na bagong buhay na sa inyo, na humahakbang, nagpapatuloy, lumalakad sa salita nyo ng pagbabago. Yan, ganun na lang po ang gawin natin. At tulungan mo po ako, Panginoon, na hindi ko na balikan ng mga iyon. Kasi pag sinabing nilinis na, pinatawad na, huwag mo nang babalikan yung dating mong buhay. Kasi nga, tapos na yun finish na yun. Kumbaga sa kontrata, finish na yung contract mo doon. At ang kontrata mo ngayon ay bagong buhay na sa Panginoon. That is lifetime contract sa Panginoon. Huwag mo nang babalikan yun. Tapos ka na dun Kaya huwag mo nang babalikan yung dati mong buhay sa nakaraan at nakalipas. At huwag mo nang laging iisipin yun. Kung may iisipan ka na lang, yung aral na natutunan mo at yung naging mabuti kung bakit ka ngayon ay nasa ganitong sitwasyon ng pagbabago sa Panginoon. Pangalawa, yung mga tao sa paligid natin na nagdidik sa atin, nagbe-blame sa atin na wala na daw tayong tsansang magbago, hindi na tayo magbabago, yung talagang ganito na tayo. Ang gawin na lang po natin, kung tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon,
talagang totoo nga, paghingi ng tawad sa Panginoon at nag-desire ng pagbabago sa buhay, ang sabi dito sa kanyang salita, patatawarin tayo at lilinisin. Ang gawin po natin sa mga taong nagbe-blame sa atin, sa mga taong talagang dinidikdik tayo, pag-pray na lang natin sila na maranasan din nila yung nararanasan natin ngayon sa Panginoon. Na maranasan din nila ang buhay na nasa Panginoon. Maranasan din nila yung nararanasan mong kagalakan, kapayapaan, na binigay ng Panginoon simula nung humingi ka ng tawad sa Diyos, ng pagbabago, na maranasan din nila ang pagbabago na mula sa Panginoon. Yan. Ipag-pray na lang natin sila. At hingin natin sa Panginoon magkaroon tayo ng kagalakan sa puso, pag-ibig para sa kanila, doon sa mga taong nagdidikdik sa iyo, nagbe-blame sa iyo ng mga negative thoughts, negative comments about your changing life. Yan. Ipag-pray na lang natin sa Panginoon. Kasi hindi naman nila alam ang nangyayari sa buhay mo. Hindi mo naman sila kasama 24 hours. Wala silang alam. Diba? Ang Diyos lang ang nakakakita sa iyo. Diba? Ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng ginagawa natin. So, kung kinalimutan na natin yung nakaraan natin, hiningin na natin ang tawad sa Panginoon at lumalakad na tayo at humahakbang na tayo sa pagbabago sa Panginoon, magalak na tayo. At huwag na natin balikan yung dating buhay sa nakaraan. At patuloy tayong sumunod sa aral ng salita ng Panginoon na pagbabagong buhay. Ayan. Yun lamang po. At talagang ang Diyos ay handang tumulong sa lahat ng panahon para yung pagbabagong desire natin ay magawa natin. Kasi hindi ganun kadali ang magbagong buhay ng tayo lang, ng ako lang. Diba? Kundi kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Basta para pananatiliin natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon, na palaging magko-confess ng kasalanan kasi kinalimutan mo na yung dati mong buhay at ang focus mo ngayon ay ang buhay mo sa Panginoon. Yun lamang po, marami pong salamat.